Hindi mo na susuportahan ang pamilya Marcos? Hindi na. Alright. At sino na po ang susuportahan ng Governor Chavit? Duterte. Yun, ang linaw. May tampo ka raw kay Pangulong Marcos, Gob? Ano, no? May tampo ka raw kay Pangulong Marcos? Hindi, ang kasi bagong labas lang noon, nagpunta sa Japan. Eh di, sumama ko, gaya nung panahon ni President Duterte, sumasama ako. Maski nasa audience ako, binabanggit ako eh. Doon naman, nasa presidential table kami. Binanggit na lahat yung mga nandun. Tapos, sabi ni Congressman Sandro, Dad, si Manong Chavit nandyan. Titignan ako, hindi ako, parang tinabla ko. So, yung mga overseas workers sa Japan, parang, ba't ganun si Presidente, nakatulong naman kayo? Di ba bastos yung ganun, sabi nila. Hindi ko na lang pinansin. Hindi, okay lang, ako lang. Ang aga nun, katatapos lang ang eleksyon. So, dapat nagtampo na ako. Hindi, wala naman akong Pero ako nga, nagkikipag-appointment ako ngayon, wala na. Noon, araw-araw magkasama kami. Talaga? So after nung Japan trip, Gov, hindi ka na rin na-entertain para makausap? Nga, na-insulto na ako doon eh. Bagong-bago lang. Alright. Wala naman ako kasalanan. Wala naman akong nagawa. Lahat nagtataka. So, ako lang ako na pag magtampo, pero binaliwala ko na rin. Ang ko lang, gusto kong makausap dahil siyempre, presidente ako ng Mayor's League. Marami kailangan ng mga mayors. So, kailangan ko rin makausap. Nakipag-appointment ako sa appointment secretary niya. Pero sabihin namin, agad-agad, wala. Personal secretary niya, wala. Special assistant to the president, si Lagdameo, wala rin. So, okay lang. Parang hindi naman okay yung okay mo, Gov eh. Hanggang saan ang ika nga gagawin mong effort para makausap pa? Tataray ka pa ba ulit? Hindi na siguro. Ayaw ko naman sobrang na pinagpipilit ko pa sarili ko. Kasi nangyari na eh. Alright. Pero mukhang ang binabalanggit ng, syempre, normally, sasalagin ng Malacanang ito, mukhang hindi naman daw gano'n ang insidente. Baka lang daw talagang busy ang Pangulo para magkaroon ng appointment sa inyo. 4 na taon na siya eh. Ang bilis nga naman ng panahon, Gov, Gov! 4 na taon na lumipas. Sorry After the incident. Ibig mo sabihin, sa loob ng 4 na taon, hindi ka pa rin sinasagot sa katatawag mo? Hindi pa. Yung private secretary, nakausap ko. Opo. Yung special assistant to the president, nakausap ko. Yung private secretary niya, sabi ko, wala rin. So, kung nakalimutan na ako, ayaw ko naman ipagpilit ang sarili ko. Okay. May isa pang pwedeng maging daan, Gov, okay lang ba? Si First Lady. Nag-usap na rin kami noon, pero wala rin mga nangyari. Okay. Alright. So, hindi... Kaibigan ko naman sila dati. Kaibigan ko pa rin sila, pero sila baka hindi na. Ako kaibigan. Okay. Pag binabanggit bang nagkaroon ng Alzheimer, kasama ba yung pagkakakalimot, Gov? Oo, may Alzheimer yata eh. Nakalimutan na ako eh. Ang Governor Luis Chavit Singson, makakalimutan? Gano'n na Alzheimer eh. Babanggit mo lang si Manong Chavit. Sino ba namang di nakakakilala kay Manong Chavit? Alright. Sabi nga Manong Chavit, anyakit din ay apa manan. Okay, Tagalog naman, hindi ko naintindihan. Ilocano po ako taga Ordaneta, Pangasinan. Bakit ganon? Yun lang naman yun sa atin nga yun. Manong Chavit, pagka Ilocano ka ganon. Pinahirapan pa ako mag-isip. Tama. Anyway, tama rin po ba itong nabanggit na after the incident, after nung tila pagkakakalimot sa'yo, tama ba na kinote ka na hindi mo na susuportahan ang pamilya Marcos? Hindi na. Alright. At sino na po ang susuportahan ng Governor Chavit? Duterte. Yun, ang linaw. Hanggang sa Ang bilis 2028? kausap ni Manong Chavit, Gov? Kaya sinisira nga nila ngayon si Vice President Sara. Yung issue dyan, yung confidential fund, lahat
yan, pati presidente may confidential funds. Apo. Hindi ino-audit yan dapat. Ba't siya ino-audit? Mhm. Right. Confidential nga yan eh. Lahat. Po. Ang nagkakaroon. Hindi naman lang vice president eh, pati presidente at mga ibang ahensya ng gobyerno may confidential fund. Po. Hindi ino-audit yan. Opo. Gov. Ang pagkaalam ko ewan ko kung mali ako. Po. Gov, flashback ko lang with your indulgence sa ating Juday. Sige po. Nung Partner John. bago mag-eleksyon, natatandaan ko, kung matatandaan mo, na-interview kita nung nasa kabila. At tinanong kita, gaano ka katiyak na mananalo si Bongbong Marcos? Hindi pa siya presidente na noon bilang presidente. Ang sagot mo, siguradong-sigurado kang mananalo. Tama. Sinundot ko. Paano po, Governor Chavit, kung hindi mananalo si Bongbong Marcos bilang presidente? Anong gagawin mo? Natatandaan niyo po yung sagot niyo, Gov? Oo. Sinisiguro ko, dahil ako presidente ng Mayor's League, nagre-report sila sa akin lahat. Apo. Trabaho lahat. Nahiya na nga ako sa mga dahil ang dami kong na-convince pati mga governors dahil Apo. Pero kung matatandaan nyo or nakalimutan nyo, Governor Chavit, nung tinanong ko sa inyo na paano pag hindi nanalo si Bongbong bilang Marcos, ang sinagot nyo, mawawala ako sa Pilipinas. Aalis ako sa Pilipinas. Di po ba? Ngayong nakalimutan ka, ano nagagawin mo? Yun nga masaklap doon. Aha. Alright. Aha. Okay. Baka naman, Manong Chavit, pwedeng time heals all wounds. Oo, Na tipong ganun. 2028 pa naman siya. Hindi, Manong Chavit naman matulungin. Diba? I think it's too late. Too late na dahil na matagal na. Kumbaga sa taong may diabetes, mahirap nang maghilom ang sugat. Tama ba yung governor? Oo. Opo. diba? Tama Alright. yan. Alright mga kababayan, magre-react po tayo dito sa mga statement po ni Governor Jawit Singson, no? Patungkol nga po dito sa nagkakaroon naman ng Alzheimer's disease itong si Pangulong Marcos, mga kababayan, dahil si Governor Jawit ay hindi na po kinilala, mga kababayan, or parang hindi na kilala, hindi na po kinausap ni Pangulong Marcos matapos daw po itong manalo noong 2022 presidential election, mga kababayan. At dito ay inilahad, mga kababayan, kung paano ang nangyari, bakit ay tila dinidman na ni Pangulong Marcos Jr. no, itong si Manong Chavit, mga kababayan, at pumunta pala daw ito sa Japan no, nung katapos lang ang eleksyon, at hindi daw po, mga kababayan, binanggit no, itong si Manong Chavit, kaya tila nagtampo po siya, mga kababayan, unlike nung panahon ni Pangulong Duterte na sumasama po ito sa mga lakad abroad no, ni Pangulong Duterte. At talagang hindi daw po siya kinalimutan, mga kababayan, na banggitin no, doon sa audience. At itong panahon ni Pangulong Marcos Jr. ay ganoon din ang nangyari, although nandun daw po siya sa presidential or sa presidential table, at hindi nga po siya binanggit, mga kababayan, no, kahit na sinabihan na po siya ni Congressman Sandro Marcos daw na nandoon si Manong Chavit, pero tumingin lang daw po itong si Pangulong Marcos sa kanya, mga kababayan, at wala naman pong sinabi na banggitin or hindi nga po binanggit itong kanyang pangalan. Kaya parang na-insulto daw po itong si Manong Chavit, mga kababayan, no? At hindi lang po yun, dahil siya mismo ay nag-reach out doon sa personal secretary, no? Doon sa appointment secretary ay walang nangyari, mga kababayan, no? At lumapit po siya dito kay SAP or Special Assistant to the President Lagdameo or Anton Lagdameo, ay wala din po nangyari. At kahit dito sa First Lady, mga kababayan, no, nag-usap daw po sila dati, pero wala din pong nangyari, mga kababayan. Kaya sabi ni Manong Chavit ay hindi na po siya tutulong no, dito sa pamilya Marcos sa mga darating na eleksyon, at tahasang sinabi niya na ang susuportahan niya ay Duterte na, mga kababayan. Kaya itong parating na eleksyon sa 2028, kung matuloy ang pagtakbo ni VP Sara, ay talagang meron po siyang malaking boto no, na makukuha doon sa Northern Luzon, mga kababayan, especially itong sinasabi nilang Solid North. Ayan, so matitibag na po niya, mga kababayan, no, dahil napaka-influential din po ni Manong Chavit doon sa norte, no, lalo sa mga Ilocano, mga kababayan. So talagang hindi na po itong solid na itong norte, magiging
half north na lang po mga kababayan dahil for sure ay talagang malaki po ang may tutulong ni Manong Chavit dito sa pagkandidato ni VP Sara dito po sa 2028 presidential election mga kababayan. No? At sigurado naman na dito sa parting Visayas at Mindanao mga kababayan ay talagang landslide din po ang suporta nila dito para kay VP Sara mga kababayan sa 2028. At dito po sa Central Luzon at sa Metro Manila ay malamang meron pong mga Duterte supporters din po dyan mga kababayan. No? Kaya talagang hindi po nila basta-bastang matalo si VP Sara sa 2028 at lalo na kung sino lang po yung kalaban niya. Itong matunog ngayon mga kababayan na tatakbo si Senator Raffy Tulfo, si Risa Hontiveros at itong si House Speaker Martin Romualdez, no mga kababayan, although siya po ay taga Leyte, taga Tacloban at malamang hindi po niya makukuha lahat yung mga botos doon mga kabayan, no? Kahit sa Leyte mga kabayan, marami po doon lalo na dito sa mga Visayas or Bisaya, no, Cebuano speaking na mga lungsod or mga bayan dyan sa Western at pati na rin sa Southern Leyte mga kabayan, no? At lalo na doon po pinanganak, no, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Maasin, Southern Leyte. So malamang ay talagang solid po ang makukuhang botos ni Vice President Sara Duterte doon sa Southern Leyte mga kababayan. At kahit pati na rin dito sa Northern Leyte, no, sa mga waray-waray speaking ay marami rin po mga sumusuporta din doon kay VP Sara mga kababayan, no. At doon sa Samar nung pagbisita ni VP Sara nung bago ang eleksyon mga kababayan, no, nung May 12 ay matatandaan natin na bumisita bigla si VP Sara nung bisita iglesia niya doon sa Kalbayog, no. At pati na rin sa may Katbalugan, doon sa may Gandara Samar, no, sa may Yabong, sa Tarangnan. Ayan, pumunta po si VP Sara doon sa mga simbahan at talaga namang dinumog siya mga kababayan, no? At naglakad pa nga po siya doon sa isang sitio na kung saan meron pong nabalitaan na may landslide ay bumaba po si VP Sara at naglakad mga kababayan ng ilang kilometros para makita doon yung landslide area at makita yung mga biktima mga kababayan ng landslide. Kaya talagang marami pong bumilib kay VP Sara sa ginawa niya mga kababayan na naglakad pa doon sa mga medyo masukal na daanan mga kababayan na walang kaarte-arte at nakipag salamuha sa mga tao doon sa may Tarangnan, Samar mga kababayan, no? At abangan natin itong issue ngayon ng impeachment mga kababayan, no? Sabi ni Governor Chavit na pati naman sa presidente ay merong confidential funds at dapat ito ay hindi ini-audit kasi confidential nga, pero single out po itong si VP Sara. Siya lang po yung pinutakti ng mga issue mga kababayan patungkol dito sa confidential funds, where in fact marami namang mga agencies din ang tumatanggap ng confidential funds at lalong-lalo na itong confidential funds ng presidente na kung saan ay bilyones po ang halaga noong confidential funds po ng presidente mga kababayan. Pati na rin po itong sa issue ng ICC kay Pangulong Duterte ay sabi niya ay okay naman itong mga huwis natin dito sa Pilipinas at bakit kailangan pang bitbitin, no, nila doon sa Dahig Netherlands itong si Pangulong Duterte na gumagana naman itong ating mga judiciary system dito sa Pilipinas mga kabayan. Kaya sabi ni Governor Chavit Singson ay hindi na po siya tutulong sa pamilyang Marcos at ang kanyang susuportahan na ay itong mga Duterte mga kababayan, no. At yun nga yung sabi niya ay too late na kung halimbawa ay mag-reach out sa kanya si President Marcos ay sabi niya too late na hindi na daw po magbabago ang isip niya na suportahan ang mga Duterte mga kababayan, no. Kaya para sa ating personal na opinion mga kababayan, kung matuloy po sa 2028 itong pagtakbo ni VP Sara Duterte, no, sa pagkapangulo sa 2028 presidential election ay sigurado na po mga kababayan, no, na meron po siyang tulong dito na makukuha kay Governor o mula kay Governor Chavit Singson na makakuha ng botos dito po sa norte mga kababayan, no. Lalo na itong sinasabi nilang solid north mga kababayan ay talagang mabawasan or hindi na po ito matawag na solid north kung meron pong gagawing tulong, no, or dito sa paggalaw mga kababayan or kilos ni Governor Chavit Singson para kumuha ng boto para dito kay VP Sara Duterte kasi na-insulto na po siya at na hindi na po siya mga kababayan, no.
tutulong sa pamilya Marcos. Never again na daw po siyang tutulong doon sa pamilya Marcos, mga kababayan. So ano pong opinion yung mga kababayan dito po sa mga statement ni former Governor Chavit Singson, no? Tungkol dito sa kanyang mga pahayag na hindi na po siya kinausap or parang hindi na po siya kilala ni Pangulong Marcos Jr., no? Pagkatapos ng election, so 4 years na palang mga kababayan, no? Or magpo 4 years na hindi po siya kinausap nitong si Governor Chavit Singson at kahit na po nag-effort siya, no, doon sa kanyang pag-reach out doon sa mga secretaries ni Pangulong Marcos ay wala pa rin nangyari kahit na po lumapit na po siya o nakipag-usap na po siya doon kay First Lady. Wala pa rin pong nangyari daw, mga kababayan, no? At yun nga, yung kanyang sinabi na proud siya, mga kababayan, doon sa kay Pangulong Duterte na sumasama siya doon sa out of the country trip nito at talagang hindi po siya kinalimutan, mga kababayan, no? At itong si Pangulong Marcos ay wala daw pong isang salita, mga kababayan, no? Kung anong sinasabi ngayon ay iba doon sa nangyayari. Kaya sabi ni Governor Chavit, yung sinabing impeachment ni VP Sara na ayaw niya daw, pero kabaliktaran naman yung nangyari, mga kabayan, no? Dito sa Kongreso na talagang minamadali ay yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. So ano pong opinion, mga kababayan, no, dito sa mga pronouncement ni former Governor Chavit Singson? Ayan, so please comment down below. Matitibag na ba itong solid north sa 2028? Ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.